Let's give to us the word of God. And let's give the word of God a round of applause, please. Amen. Thank you, Special, for that wonderful song. Where He leads, I'll follow. And may it be true sa atong mga kinabuhi. Wherever God leads, I hope that we will truly and really follow the leading of our Lord sa atong mga kinabuhi. So, asa ka kaniya ginalid karon, no? So, praise and thank the Lord for His leading. Wata niya gipasagdan mga kaigsunan. And we praise and thank the Lord kay gilid kaniya sa Ginoo karon diri sa Balay Alampuanan. O kita naghahiusa alang sa pagsimba sa ato nga Ginoo. So you were led by God today in the house of worship. And salamat mga kaigsunan, even though wala nagi sundo, is naagihapon mo present diri sa ato nga simbahan. So no? So be praying for our brothers and sisters because every morning Sunday and every Wednesday, so there will be no fetching anymore. No, ang ako na lang i-fetch is kato na lang mga bata. So the kids. So I will be fetching the kids and using our motorcycle, but the rest, so we will be asking them to exercise their faith nga monhi diri sa simbahan, no? So a lot of Christians did it throughout the history. Why can't we today? Ato gihapon ng mabuhat and we can show our faith ngadto sa ato nga Ginoo mga kaigsuonan because ang atong pagpangalagad sa Ginoo is very serious. Dili lang ni siya ingon nga dula-dula lang. Tinuuray ang atong pagpangalagad sa Ginoo, no? And I hope next time you would bring everyone whom you can bring to the church. Di ta mosugot nga himuon lang nga option ang gitawag nga simbahan. So church is a principal thing in our lives mga kaigsuunan. So karon I would like to ask you to stand and open your Bibles with me in the book of Isaiah. So I hope that you brought your Bibles with you. So I will not allow you to use your cell phones while or during services. So you can only use your cell phones as a biblical reference sa wali if gitawag nga there's no other way kay brown out or whatsoever. But in this normal nga situation, I encourage you to always use your Bibles with you. And katong mga Bible sa cellphone, it's good. It's also Bible, it's convenient. But naay mga temptation diha sa imong cellphone. So I don't know if the Word of God ang imong ginabasa or nagadula kag Candy Crush. I don't know Word of God imong ginabasa or naga-scroll ka sa imong Facebook. So to avoid temptation, gracias Ginoo, you will use your Bibles with you. And every one of you who already own Bible, shame on you coming to church without bringing your Bibles. So again, all of you who already have Bibles, shame on you coming to church without bringing your Bibles with you. So I hope by the grace of God, kabalo ka kung asa ka paingon simbahan, kinahanglan dala nimo imong Biblia. No? Kay kung moadto ka gira, di gid ka kalimot sa imong dala sa imong gitawag nga pusil. Kung moadto kag construction, di ka kalimot og dala sa imong pala, martilyo ug bara. Kung moadto kag simbahan, I hope dili ka makalimot og dala sa imong Biblia. You are prepared alang sa pagsimba mga kaigsunan. Gitawag tag mga Bible Baptist
And we will be bringing our Bibles with us. And I hope mga kaigsunan, pag uli ninyo niya, bring your Bibles with you and read it at your homes. Again, shame on you kung imong ibilin imong Bible diri simbahan. It shows you are only a Sunday Christian or Wednesday Christian. So atong makita mga kaigsunan, we are Bible Baptist. We bring our Bibles wherever we are. We share the Word of God in every opportunity. So I hope mga kaigsunan, di ka malain sa ako I am just telling you what is right with the grace of God. Okay? So your Bibles with me, the book of Isaiah chapter 1, verses 12 down to verse 15. If you're there, say amen. The Bible says, when ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts, bring no more vain oblations. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meeting. Your new moons and your appointed feast, my soul hated. They are trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. That's my Father God. We need your grace, Ginoong Dios, karon nga kagabihan. I pray, Ginoo, that the Word of God nga pagdalon sa imong ubos nga lagad will not be offensive to these people. I pray, Ginong Dios, nga ang imong pulong amahan, dili isipon sa imong mga anak nga pagpangatake kanila, apan tabang para mahimong matulid ang among mga kinabuhi, ug mahimong insakto ang among pagpangalagad kanimo, Ginong Dios. Amahan, tagay kami og humble heart, na kami mahimong mutuman sa matag butang nga imong ipahibalo ug ipakita kanamo karon nga kagabion. Nasayod ka Ginoo sa among kaluyahon, tabangi mi, lig-una mi ug pun-a mi Ginoo sa grasya nga nagaagas gikan lamang kanimo amahan. Salamat Ginoo sa kapasayloan nga imong igahatag kanamo sa ngalan ni Hesus ipangayo namo ang tanan. Amen. Amen. Palihog manglingkod kitang tanan. Ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon nga takna sa kagabion mga kaigsuonan is a heart that truly worships. A heart that truly worships. Ang usa ka kasing-kasing nga tinuuray ang pagsimba. Usa ka kasing-kasing nga tinuuray ang pagsimba. This month is our prayer month. As you can see sa atong bulletin mga kaigsuonan, mao ni siya ang atong bulan nga naga-emphasize ta sa ato nga pag-ampo. And ato makita mga kaigsuonan that I want to begin this month, the first sermon of the month of April, I will begin sa pag-remind sa matag usa nga kung unsa di ay ang insaktong kasing-kasing nga tinuuray ang iyang pagsimba. Because I believe mga pinangga na kung ikaw imong kasing-kasing dili tinuuray ang imong pagsimba, dili ka tinuod nagaampo sa inyong panimalay. And ato makita mga kaigsuonan that prayer is not only a thing that we do with our brothers and sisters sa simbahan. No? Unsa man ang giingon sa atong Ginoo sa diha nga nagampo, nagtudlo siya sa pagampo. If you would open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 6, sa diha nga ang atong Ginoo mga kaigsuonan, nagtudlo siya
kung unsaon ang gitawag na pag-ampo, tanawon nimo ang verse 6, chapter 6, verse 6, but thou, yung pa ni Jesus Christ, when thou prayest, what's the next word? Enter into thy closet, and when thou hast what? Pray to thy Father which is in what? And thy Father which seeth in shall reward you openly. Nato makita mga kaigsunan that prayer is not only a thing that we do like this, nga naga-prayer meeting ta. Ang tao nga tinuod nga nagaampo, di lang kay nag-appeal sa prayer meeting, kung dili na siya private prayer life. Ang tudlo sa Ginoo, kung ikaw mag-ampo, sulod sa imuhang lawak, panirado sa imong portahan. Meaning, it must be done in secret. Naba kay nakita sa Bible in the whole Gospels na nag-ingon si Jesus Christ, tara, mag-uban ta kay mag-ampo ta. Is there any place? Wala. Ang giingon ni Jesus Christ, dinhira mo kay muadto kus unahan para mag-ampo. Sayos kaadlawon, samtang mangnatulog pa ang iyang mga tinun-an, si Ginoong Hesus milakaw og niadto sa usa ka lawak alang sa pag-ampo. Ang gihimo nga example ni Jesus Christ sa pag-ampo sa diha nga napa siya sa kalibutan, he prayed in secret. Niadto siya tumoy sa bukid, niadto siya sa kamingawan, nag-inusara alang sa pag-ampo. And the reason why I begin the sermon in this month of April in worship, kay ang tao nga dili tinuuray ang iyang pagsimba even with the congregation, with the people, unsaon pagkatinuod ang iyang pagsimba sa diha nga siya naginusara. Ang tao nga dili tinuuray ang kasing-kasing niya sa iyang pagsimba, di gyud ko mutuo nga nagaampo na siya in private. And I hope na kay pag-ampo in private karon mga kaigsuonan. Kung wala pa ka nag-ampo in private, you better begin. Kung niundang na ka sa imong pag-ampo in private, you better get back to God. Balik sa Ginoo. In Isaiah, God speaks to people who were active in worship. Aktibo sa pagsimba. Faithful sa mga panagtigom, sa mga religious gathering. And consistent sa ilang mga halad. Kung ang tao mga kaigsuonan, in-ani nga klase nga tao, sa mata sa usa ka pastor, lipay na kayo ang pastor. Sa mata sa usa ka pastor, magganahan na kayo ang pastor. Nga ang tao aktibo sa pagsimba, naa sa mga panagtigom, o consistent sa iyang paghatag, kanalang tulo, malipay na kayo ang pastor ana, pero higala igsoon, ang inyong pastor dili Ginoo. Kay mo lang na ang pinaka gipangita sa usa ka pastor nga mosimba ang iyang mga katawhan, pag naay aktibidades ang simbahan, naa og nagahatag sa mga halad. Kay di man pud budagan ang simbahan kung walay halad. No ato makita mga kaigsuonan na kana nga mga butang kung nanas mga katawhan ay ang pastor malipayon kayo. Pero unsa may giingon sa Ginoo sa atong teksto mga kaigsuonan? Going back sa atong text, kung tanaw nimo ang giingon sa atong Ginoo, man pa niya, kung sa English pa nga gan, I don't want it. I will not hear you. Kinsa may nagsugo sa inyo nga mobarog mo diri sa ako ang sanktuaryo, yan ang Ginoo. Kana ang inyong mga paghalad, kana pagsayang-sayang. Kana ang inyong mga panagtigom, akong gikaligot-gutan, yan ang Ginoo.
Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan nganong lahi man ang gisulti sa ato nga Ginoo. Kay kami nga mga pastor makita lang namo ang surface. Pero ang Ginoo makita niya kung unsa ang naa sa sulod. Dili tanang pagsimba acceptable sa atong Ginoo. Mao bitaw na mga kaigsunan, as much as possible dili ta uban sa pagsimba sa ubang mga simbahan as much as possible. Ngano man kay wa ta kabalo kung ikalipay bas Ginoo ang ilang pagsimba. We are very strict. May mga tao nga alive magsigsayaw-sayaw, magsigtabling-tambling sa simbahan, wala gikalipay ka sa Ginoo ang ilang mga pagsimba. You see? May mga tao nga nagsimba imbes kasampito ng Dios, didto istoryahon ang usa ka rebulto, nalipay ba ang Ginoo sa ina nga klase nga pagsimba? Ang tubag wala. Dili tanang klase sa pagsimba gikalipay sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Pwede nimo ipataas ang imong kamot, magdayeg sa Ginoo, pero wa gidawat sa Ginoo ang imong pagdayeg. Pwede kang nagkanta og mga nindot kay nga mga pag-awit. Nakasulod ka usa ka simbahan ug nakaingon ka ka, mas nindot lagi ilang choir diri. Pero igsoon, wa nagpasabot nga nindot ang tingog sa mga katawhan, di paminaw na sa Ginoo. And let us apply that to you. Wa nagpasabot nga harmonious kay ang inyong choir, di paminaw na mo sa Ginoo. Niadto kag simbahan, pero basin wa nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ngano man, because kami nga mga pastor, we are looking for activity. But God is looking for a heart that truly worships Him. Ang Ginoo nagalantaw sa kasing-kasing na tinuoray ang pagsimba sa iya. Kaganina, samtang nagapahulay mi, and my wife asked me, nana kay mensahe? And I told her, na naman, it's already formulated in my mind. I was already thinking about it. And God already gave it to me. And I want to share to you these three things. And actually, ako ang gitanaw, it is extended to 5 things na atong pagkatantawon karon mga kainsa, kabala ka short lang kayo. 5 things pero mubo lang kayo. Unsa akong gi-share ganina sa akong wife, I will be telling you karon nga kahaponon, kagabihon mga kaigsunan rather. Number 1, unsa man ang kasing-kasing nga tinuod nga nagsimbas Ginoo. Number 1, a heart that worships God adores Him. It adores God. You see? Gina-adore nimo ang Ginoo. Ang Ginoo ang pinaka-the best. Ang Ginoo ang pinaka-nindot. Ang Ginoo ang pinaka-gwapo, pinaka-maayo. You adore God. And very sad sa atong panahon karon. May pag makakita gwapo kay mosyagit pag gwapo ka siya! Pero buhat tong simbahan, wa gyud kahitabo sa kasing-kasing. And you say that you adore God? Ngam napay emotion nga mahitabo sa imong kasing-kasing kung makakita kag gwapo. Kaysa madungog nimo ang pulong sa Ginoo, there is something wrong with your heart, my friend. There is something wrong with your heart. Ay ato nakita, going back, kang gitawag nga Isaiah sa atong teksto, these people were gathering, nagasimba sila, nagahalad sila, nag-a-appeal sila sa mga religious gathering, but they do not adore God.
Their worship became routine, empty, mechanical. Nag-adto na lang silang simbahan kay maoy naandan. Nag-adto na lang silang simbahan kay ngano man basin og pangitaon sila didto simbahan kay naanad na ang mga tao nga naa sila and it became empty sulod. Wala na'y sulod. Mao na ang Ginoo nagingon sa verse 12. Again, going back in our text, when ye come to appear before me, who hath required this at your hand to tread my courts? Nung naaman mo diri sa laktod pa nga pagkaistorya. Bring no more vain oblation. Incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meetings. Ang inyong panagtigom, ang inyong panagsimba, ang inyong panagtapok, akong ikaligot-gutan, way pulos, ingon pang Ginoo. Kaya nga naman, mechanical. Ang tinuod nga pagsimba, gikan sa kasing-kasing, nga gina-adore nimo ang Ginoo. In Psalm 95, open your Bibles with me there please. Psalm chapter 95 sa verse 6. Ingon pa ang pulong sa atong Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. Follow me please. Oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Sumala pa niya. And I hope you could feel the adoration. They worship, they bow down. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Verse 2, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalm. So ato pa, ang gustos Ginoo nga ang atong pagsimba is genuinely joyful. Nakasimbahan and you are genuinely joyful kay naa ka sa simbahan nagsimba kas Ginoo. You know what's the problem sa tuang mga modern worshipers karon? They did not come to the church for God. They came to church for friends. Mingawa kay simbahan karon oy. Ngano man wala man gud si kuan? Nabaguhan ko simbahan karon ba? Ngano man mingaw kaayo kay wala sa so-and-so. Why are you here? Are you here to adore God or to have fellowships with someone? So atong ibutang sa mga hunahuna, mga pinangga nga mga kaigsuunan, that you, the true heart nga naga-worship is you adore God. Dili si adore. Dili imong gitawag na gikalipay, gihigugma, ato makitaan, you love God deeply. That is adoration. You love God deeply. You honor Him with deep sincerity. You value Him above everything. That is adoration. Yes, mas maayo na imong amiga sa simbahan. Pero wala manggaling sila, it doesn't matter kaya nga naman ang imong gianiyang Ginoo. You see? Your worship doesn't depend on people, mga pinangga nga mga kaigsuunan. Sometimes kita nga mga kabatanunan mag-chat ka sa imuhang kuan. Mag-chat ka sa imuhang friend. Hello, kumusta? Okay raman, si Tuyo. Magsimba ka karon? Dili ra ba? Di na lang pugko. Nahitabo na ba na sa imuha? It means you do not adore God. Wa na mo gihigugma ang Ginoo. Kinsa may giadto nimo simbahan? Imong friend or ang imong Ginoo? God is not impressed with loud voices, talented singing, or long prayer. He is moved by a heart that says, Lord, I love you for who you are, for what you are, and for what you have done to my life. You worship God for who He is. Ang Ginoo ang imong tuyo, mga pinangga. Dili sibsag kinsa. Psalm 103 verse 1 sa atong Biblia, mga pinangga nga mga kaigsunan. Psalm 103
Sa atong mga Bible, please. Verse 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Sa ato pa mga kaigsunan, you are willing to worship Him with your whole being. Everything that is within you, you worship Him, you bless His name. That's adoration, mga pinangga. So do you adore God? Or just attending worship? Is your heart engaged? Or just your body present? I will end point number 1 with an illustration. Pananglitan na ay usa ka mag-amiguhay nga nagsabot sila. So nga, Brad, magsimba ka karon? Dili ra ba? Asa man ka paingon? Ubanta? Lagi ka paingon. Maligo kog swimming pool karon, maligo mig swimming pool karon. Mag-outing mi, uban ka? Di ko magsimba man ko. Ay ikaw, di sa ko magsimba kay dito ko swimming pool. But ng Domingo, ting simba na. Katong isa, nasa simbahan, namin, pag-abot Sunday school, abot na to sila karon sa swimming pool ba? Abot na gito sila karon, ang oras o 8:30 na, kasayo talaga ka abot na gito sila. Pagkahuman Sunday school, lami na kay nangawilangoy ito na karon bay. Unsa kay dagwa sa swimming pool ng ilang giantuan ba? Pagkahuman, simba na, nagakanta na, namit ito ilang tapyoka nga baon siguro ba nang kaon nato eh. Nagawali ng pastor, dugaya mahuman ng pastor, makaapas pa siguro karon sa ni mahumang simba ba, makaapas pa karon ba? Nami ana silang langoy-langoy, enjoy na kato sila dito karon ba? Na sa simbahan, nagasimba siya wala. Wala. Katong isa ato dito sa swimming pool, Sunday school na karon no? Unsa kay tudlo ni Brother Fairlo karon ba? Parables man to, unsa kay yang tudlo karon ba? Wa na gid ni karon ba nanganta na sila karon ba? Kinsa kay nag-special no? Pag-abot sa tingwali na, unsa kay mensahe ni pastor karon ba? You see? Nagsimba siya wala. Actually wala gihapon. Sen pag iyang una-una ato simbahan. Duha klase nga nagasimba. Ang awa nagsimba. Katong isa physically present pero mentally absent. Katong isa murag mentally present kaya ang una-una ato simbahan pero physically present. God wants both. You see? And basing na sa tuwa karon, you know that I am very strict with time. Nga kumuingon kog mahuman tag-aning orasa, mahuman gid taan ang orasa. Mingon kog magsugod taan ang orasa, magsugod gid taan ang orasa. But sometimes I am tempted nga unsa kag akong dugay-dugayan og human no? And will let us see who are really sold out for God. So ato makita nga pinangga, I hope you adore God. Kay kung gi-adore nimo ang Ginoo, mas dugay mo mag-uban, mas ganahan ka. Sa iwar na uban simba karon oy lami pa man kay kanta, lami pa man kay paminaw sa pulong sa Ginoo, higalay so you adore God. Now number 2, a heart that truly worships makes God its priority. A heart that truly worships makes God its or his priority. A contrast with Isaiah, the people gave God time in the temple, but not priority in their lives. So mga pinangga nga mga kaigsunan, listen carefully. Wala lang ka nihatag og time para sa pagsimba. Wala lang ka naghatag og time para sa prayer meeting. Ang gusto sa Ginoo, himuon nimo siya nga prioridad. And time will come, maabot ang panahon na kinahanglan ka mamili assignment o Ginoo. I hope you will choose God. Maabot ang panahon nga mamili ka
requirements o ang Ginoo, I hope you will choose God. Higala igsoon pilia ang Ginoo. Naga na ikanta nga piliin mo ang Pilipinas, Ginoo pa ka? You see? And sometimes mga pinangga nga mga kaigsunan, most of the time, the people will choose other things rather than God. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, they worship ang Israelites at this time, the time that Isaiah wrote this prophecy, they worship, but their lifestyle was so separated from God. Tungon pa kaniyang Ginoo, your hands are full of blood. So ato makita mga kaigsunan, ang kaning nga mga katawhan, ang ilang religion is just an outward appearance. Dili nila prioridad ang Ginoo, prioridad nila ang ilang reputation. Gusto lang nila nga makitaan sila nga murag religious sila, nga murag Diyos nun sila, kay present sila, nagahatag sila, o active sila. Pero ang ilang kasing-kasing tinuod, dili gyud tinuod nga naa dinha because of God. They were there because of some other things. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsoon mo na nga dili ganahan ang Ginoo magtan-aw sa ilang pagsimba. Any pastor would clap. Any pastor would be happy to see these people. But when God looked at them, God was not happy at all. Ingon pang pulong sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, seek God first. Every time, ato makita nga unsang ginapakita sa Ginoo, gusto niya ang first fruit in the Old Testament. Gusto niya ang firstborn. In the New Testament, gusto niya ang first day of the week. God wants to be first. Is He first sa imong kinabuhi? When God is your priority, He is first in your decisions. No? You know, I was so blessed hearing from Brother Lawrence na dako gyud nga consideration nga to stay in Kidapawan for work. Kaya nga naman, it's very important nga dili nimo mabiyaan ang imuhang simbahan o imong pagpangalagad sa Ginoo. For all future students or future graduates, I encourage you nga to put God in your decisions. You could continue sa imuhang pagpangalagad sa imuhang Ginoo. First in your time, first in your desires. By the grace of God. In the book of Proverbs chapter 3, sa verse 6, mga pinangga, you can memorize this verse. I know you do. The Bible says, in all thy ways, acknowledge Him. And what will happen? And He shall direct thy paths. You know, dili man sa akong ginapang hinambog si Brother Lawrence, no? But I was so blessed sa iyang kinabuhi while he was student. I was very happy to see him. May God cover him with His precious blood. Kabalo ka nga, no? Pastor, na-event sa eskwelahan karon pastor. Pero diri sa ako unahon sa nako ni simbahan. Pastor, naay activity sa kwan, bahala sila dito eh. Ngano man di ay basta kay unahon ako ning simbahan. Gipatawag ni pastor pero sige lang. Kaya ra lagi na. You see? Wa gid ko nakadungog kang Brother Lawrence nga niingon nga pastor, di sa ako magsimba karon kay naay activity ang eskwelahan. Pastor, dili sa ako mo simba karong hapon kay naay assignment. Pastor, dili sa ako mo appeal karon kay naay activity. Wa gid ko kadungog sa iya ana. And look at him today. Nakahuman. Nakapasar. Wa man lagi nabagsak. Wa man lagi na unsa ni. Ngano man higala igsundi ka pasagdan sa Ginoo. The Bible says, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Asa naman to karon ang mga nang-absent tungod kay naay requirements.
Asa naman karon ang gitawag nga di mo simba kay naay inani? Na plaster ba ang ilang kinabuhi? Maybe or maybe not. You see? And even if na plaster man ang ilang kinabuhi, they have failed God in their lives. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, is He your priority? You see? He is demanding something. Sa imuha, gabi bitag demand sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani Ginoo. Lord, tag ihatag ni sa ako, grabe tag demand sa Ginoo. But when God demands time from us, we cannot give. You see? So I hope you do not find the message tonight nga sakit. But I hope you find it reminder sa imuhang kinabuhi. So mga pinangga nga mga kaigsunan, you cannot worship God on Sunday and ignore Him all the other days. Being a Christian is not only in Sunday. Being a Christian is a lifestyle. You are living in a kingdom. It's a lifestyle. When God is your priority, it reveals the true attitude of your heart. Your heart is truly worshiping Him. Is God first or just convenient? Do you give Him your best or your leftover? Basig ang salin lang imong ihatag sa Ginoo. Mabitaw na nga karon di na ko gaingon nga og na kay time simba. Basig basig makapanahon ka simba no. Give God your time. Make time. Don't just give time, make time mga pinangga. Lahi ng give time for God, make time for God. You see? Ayaw ingna ang imong mga ginaingnan nga tagaig panahon ang Ginoo, ing na sila himuig panahon ang Ginoo. He deserve it. Number 3 mga pinangga nga mga kaigsunan, a heart that truly worships lives in purity and repentance. Ato makita ang mga ang mga katawhan sa Isaiah na God rejects their worship nganuman because their lives were sinful, their hearts were unclean, there was no repentance. Kung pang Ginoo, pag mag-ampo mo, I will hide mine eyes from you. Again, let me read it to you. The Bible says, verse 15, and when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. When ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. So they were not living in a holy and repentant life. They were living in sinful, unclean, unrepentant life, mga pinangga. Taguan sa Ginoo yang mata, sampungan na iyang dalunggan. Listen carefully. Sa inan ka, sampungan sa Ginoo yang mata, sampungan na iyang dalunggan. Di kanya dunggon. So, true worship, mga pinangga, nga mga kaigsunan, requires clean lives. So, andam ka nga, i-present mo sa imong sa Ginoo, holy, acceptable sacrifice unto God. Romans chapter 12, verse 1, di ba? Present your bodies as a holy, acceptable sacrifice unto God, which is your reasonable service. Muna ang gipangayo sa Ginoo mga kaigsunan. Worship without repentance is powerless. Prayer without obedience is empty. Praise without holiness is rejected. Si pag-usaw mo praise the Lord karon diha pero dili ibalaan imong kinabuhi, reject. Di na dawaton. So mga kaigsunan, live in purity and repentance. So mangutana ko, you cannot live wrong and worship right. Again, you cannot live wrong and worship right. Ato makita mga pinangga, is there hidden sin in your life? Have you truly repented or just felt sorry? So mga kaigsunan, repent. Repent. Maghinulsol ka na. Starting now. And number 4, mga pinangga ng mga kaigsunan, a heart that worships wants
others to know God. Di ba, gi-adore nimo siya? Nindot kayo ang Ginoo. Grabe kayo mo experience sa Ginoo, and because of it, ipanghinambog nimo sa uban. Gusto pud nimo nga mailhan siya sa uban. Gusto pud nimo nga mahibaw-an sa uban kung unsa ka maayo ang Ginoo. I can remember, that sigong pasiaw, once nag-chat ang ako ang usa ka friend in the way back in high school sa ako. Kumusta man? Kumusta man, Bro James? Akong gibinuangan, reply po ko, naagihapon, nag-anto sa tumang kagwapo. Ang iyang tubag, James, basig ikaw ray kabalo ana ba? Sige, tabangan di ka nga, ako pong ipahibalo sa uban. basig ikaw ray kabalo nga gwapo ka ba? Atong spread sa world. Mahala pa niya. Ano ko, naray tubag niya. But ang punto mga pinangga, if you truly believe that God is the best, you would want others to know it more. You see? So, in the time ni Isaiah, mga kaigsunan, their worship was self-centered and not God-centered. They were focused on rituals, not reaching people. Basta kay naka-attend lang sila atong mga gatherings, atong mga worship services. So ato makita mga kaigsunan, unsa man ang giingon sa Psalm 96 verse 3, please. Psalm 96 verse 3, open your Bibles with me there. The Bible says, 96 verse 3, the Bible says, declare His glory among the what? Heathen. His wonders among all what? Also declare. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, declare, ipahibalo sa tanan. So go unto all nations and preach the gospel. You see, start in your Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in the uttermost part of the world. Higaligson, make the name of Jesus known to all people, and not only His name, His power, His love, His salvation. Ipahibalo sa uban kung unsa ka maayo ang imong gina-adore nga si Jesus Christ. So when your heart truly worships, you talk about God, you share your testimony, and you lead others to Him. Unsaon man nga kung makig-uban ka sa imong mga amigo, lahi man inyong istoryahan. Katumang gwapo sa pika-seksyon. Ang inyong istoryahan. Katumang gwapo sa pika-seksyon ang inyong istoryahan. You see? Why don't you talk about God? You know, kung tinuod ka nga nagasimba sa Ginoo o gina-adore gid nimo ang Ginoo, listen carefully. You will lose some friends. And some of us di mabuhi kung wala ang atong mga worldly friends. Higaligson, kung akong iistorya si Jesus Christ sa akong usa ka worldly friend, kunya pagkahuman i-cut off ko niya siyang kinabuhi, then that's good. Kaya nga naman, kung papilion ko siya o si Jesus Christ, mas pilion ako ang akong gi-adore na si Jesus Christ. You see? Some of us, di makaya, di kalahutay kung wala ilang worldly friends. It reveal what kind of heart you have. Because if you truly adore Jesus, di gid nimo punggan imong kaugalingon nga isulti or ipanabi kung kinsa si Jesus Christ. And some friends don't want to hear it. Some friends di ganahan maminaw about God. Unya di na sila ganahan sa imuha. And you will lose them. Look for a friend that also adores and loves Jesus. And if they don't love Jesus, then so be it. You see? Then so be it. Nato makita mga kinapigson ingon pa sa Bible, you cannot have unbalanced yoke
Di pwede makaangkon kag kuan unbalanced yoke. Ang Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. Kaya nga naman, mahimong walay direksyon ang imong kinabuhi. Kay lahi imong direksyon, lahi pud iya. Di pwede nga magduha-duha kabuk inyong yugo nga pareha mag yugo. Abay mo, nya lahi iyang agyan, lahi pud mo, di gid wagid mo direksyon. Magbiniraha gid mong duha. How could two walk together except they agreed? Yung paniamos. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Try to let others know about Jesus. And listen carefully, paminaw ako. What if mga tubang na ka sa Ginoo? Kung sa day of judgment, what if lang? Katong imong mga worldly friends, na po dito kadungan nimo gi-judge sa Ginoo. Nya pag-judge sa imo anang Ginoo, approve sulod ni sa langit. Kay nagtuo ni kang Jesus Christ akong anak. And the people following you as your friends will be your friends. Ingon ning Ginoo, disapprove wa nagtuo. Impierno ni. So Ginoo, kauban naman mi ato, ipasulod gito nimo, kauban naman mi ato. Nagtuo na siya kung nagtuo. Ginoo, kauban naman mi ato niya ba? Permiti man mi maguban ato. Wa ni mo giingnan. You know, sometimes we need to tell people about Jesus even if it will cost our friendship with them. At least you try. You see? I hope you understand that, mga pinangga. Amen? So, if you truly love God, you will want others to know Him. When was the last time you shared your friends about God? Does your life point others to Christ? Or your life points others to self? Number 5, number last mga kayo, I promise you 5 things. Ato sa lantawon, lastly, the worship that God accepts. Ato nang kita naaw ganina, unsa man gina-reject sa Ginoo karon, unsa man ang ginadawat sa Ginoo. John 4:24, it must be worship in spirit and in truth. So God is not speaking about the worship in churches. This is called corporal worship. But in spirit and in truth, meaning wherever you are, you worship God whatever time, dili lang kay Lunes, di lang kay Domingo, di lang kay Wednesday, all of the time, wherever you are, you can worship God. So mao nang ginadawat sa Ginoo in spirit and in truth. Dili porket Lunes, unya naa ka didto sa ahang dapita, di ka mo simba no, you still worship God. Regardless of the place, regardless of the situation, atong worship sa Ginoo non-stop. Lifestyle man ang Kristohanon. Dili man ni sa Sunday lang. Lifestyle man ni. Way of life man ni. And ato nakitaan ganina, worship with a clean heart. Psalm 51:10, please. Ato tanawon ang Bible, mga kaigsunan. Psalm 51:10. If you're there, say amen. The Bible says, create in me a what? Clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Make that your prayer. Kaya nga naman, ang gusto sa Ginoo, worship with a clean heart. And worship through obedience. Unsa man ang gihimo ni Saul sa 1 Samuel chapter 15:22, naghalad siya. Kay parayang simbahon, para paminawon sa Ginoo, pero iyang gisupak ang instruction ni Samuel. Unsa giingon ni Samuel kang gitawag na Saul? Obedience is better than what? Sacrifice. Nagsimba siya through sacrifices, si gitawag King Saul, pero gidisobey niya ang sugo sa Ginoo. Obedience is better than sacrifice. So meaning, ang ginadawat sa Ginoo nga pagsimba is worship through obedience. Number 4, and number last, worship as a lifestyle. Okay, present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So as I close, mga kaigsunan, ingon ang Ginoo, I will not hear. Ang ingon ang Ginoo, I will hide mine eyes. If your worship is not right, pero na ay paglaom. Wala gihuman sa Ginoo kani. Ang nakalindot lang sa Bible no, usahay
grabe ka sakit, grabe ka tigbas, grabe ka painful ang iyang pulong, pero pag-abot sa unahan, na ay paglaom mayang ihatag. Naramang verse 18, come now, invitation sa Ginoo, come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Higaligson duol sa iyaha. Pag muduol ka sa iyaha, limpyuhon niya imong kasing-kasing, limpyuhon niya ang imong mga sala, na ay ma-renew ang fellowship o mahimong makabalik ka sa iyang tiinan. So come now, today ask yourself, do I truly adore God? Is He my priority? Is my life clean before Him? Am I leading others to Him? Pagtanahin mong kaugalingon, come and come to God. If your worship has become routine, come back to God. If sin has entered your life, repent now. If your heart is far from God, return, mga kaigsunan, return. God is not looking for a perfect worship. He is looking for a true heart. And may it be nga imong kasing-kasing karon insakto, tama, at ubangan sa Ginoo o ginadawat sa Ginoo ang imong pagsimba, palihog mangnindog tang tanan. Let us pray. After this, you look for a partner, and atong mga akong gina-encourage atong mga boys, look for a partner and help your fellow brothers and sisters. Boys, partner with boys. Girls, partner with girls. And help each other to pray for each other. Ngon pa ang Ginoo, ug dunay duha ug tulo nga nagasinabot diri sa kalibutan, akong pagatumanon ang ilahang mga gitinguha. Okay? So ato makita that it's more powerful to pray with someone, mga kaigsuuna, no? So after this prayer, look for a partner and pray with someone. Ask someone to pray for you. Magambutaman na langit noon, o banimigin ng Diyos. Panalangin ni mi, ligo na mi. Ug salamat sa mga katawhan who came to pray with us. And I pray, Lord, that we will show true worship. Our prayer will not just hear, but our prayer will also be brought in our private homes. Salamat Ginoo sa imong kaayo, imong gugma lang kanamo. Bless these people, Lord. In Jesus' name, Amen. And Amen. Henry? Kau tong bangko bro? Tara dari bro. Partner ta bro. Nakay pampuan? Oh. Kabalo na ba ka mag-ampo? Di pa? Magtuon kag ampo ha? Tuon kag ampo. Mag-pray ta. Mag-pray ko para sa inyo.